Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa ating channel. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for the week. We have 10 of Wands. Ayan, 10 represents endings and beginnings, Aquarius. And then this particular image no na pinapakita ng card na to, bigat na kayo. Parang pasan ninyo ang mundo. Parang ang daming load, no? Parang overload kayo rito ng trabaho, responsibilidad, obligasyon, task, 'di ba? Parang lahat nasa balikat niyo na, lahat bitbit ninyo. Parang siguro lahat ng tao nakaasa sa iyo no. Baka sa, let's say for example, sa pamilya ninyo, baka lahat na lang nasa balikat ninyo. Kayo na yung gumagawa sa bahay, household chores, kayo na. Pagmamanage pa ng inyong kaperahan, kayo pa rin. Nagpo-provide din kayo financially. Kayo din na nag-aalaga sa mga bata, sa pamilya ninyo, sa bawat isang miyembro ng pamilya. Parang kayo lahat, no? It could be trabaho. Maaaring sa trabaho, no, sobra-sobra naman task. Siguro ang binibigay sa inyo ng manager ninyo, 'di ba? Or baka kahit supervisor kayo, kahit manager na kayo, parang ang dami-dami din ninyong obligasyon, 'di ba? Parang ang dami-dami din ninyong kailangang gawin. So, parang lahat na lang nasa inyo, 'di ba? Kaya ngayon, you are realizing na teka lang, baka parang hindi naman tama ito, 'di ba? Maybe you're realizing that it's about time na din, no, na magkaroon din ako ng life. Kasi kung overload na kayo sa trabaho sa opisina, tapos sa bahay kayo pa, 'di ba? Parang nasaan na ako? Parang hindi ko na kilala ang sarili ko ngayon. Kaya maybe you are realizing that na too much na, no? Whatever it is na sobra ay masama naman, hindi ba? Siguro nga it's taking a toll on you na kaya nare-realize na ninyo sa ngayon na teka lang, parang kailangan ko na dito ng tulong, kailangan ko na mag-delegate ng obligasyon ko, ng mga ginagawa ko, or baka ang iba sa inyo, baka susukuan nyo na to, diba? Baka talikuran nyo ng tuluyan. Kung kunyari, sa trabaho na yan, baka mag-resign na lang kayo, diba? What else? We have King of Pentacles. Wow, ang yaman nyo na, Aquarius. Si King of Pentacles, napakayaman na nito. Nasa tugatog na siya ng tagumpay, no? Pagdating sa kanyang money, career, and finances. Tingnan nyo yung kanyang pentacle, oh. Bonggang-bongga, napakalaki, di ba? Napakalaki ng kanyang pentacle na naipunan niya to, no? Sobrang wealthy na si King of Pentacles. So, maybe, Aquarius, baka kayo na to. Baka isa na kayong manager, consultant, or ano pang mas mataas dyan na posisyon sa kumpanya, presidente, no? Baka mga ganun ng tipo kayo, Aquarius. Sobrang yayamanin na kayo. Si King of Pentacles nasa kanyang pinaka of success na. So, baka kayo yun, no? Or, kung hindi man, kung wala pa naman kayo doon sa sitwasyon na yun, baka this is what you are manifesting. Baka ito yung gusto ninyong puntahan na posisyon. Baka ito yung gusto ninyong makuha din sa buhay ninyo, marating. Kaya kayo nagtsatsaga, kaya kayo nagsisipag, kaya kayo tinatanggap ninyo lahat ng trabaho because you're working so hard para maging katulad kayo ni King of Pentacles. For others of you naman, baka ang sitwasyon ninyo, baka meron mga offer dito para sa inyo. Baka meron dito mga lucrative offer ng trabaho, career, pagkakakitaan, business ventures, no? Baka may mga offer sa inyo na paparating. So, possible na ganun ang ganap dyan. 3 of Swords. Ayan. So, heartbreak. Nasaktan kayo rito, Aquarius. Dumudugo pa yung puso. So, this is very recent, no? Baka, ano lang ito, lately lang to. Nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga. This could be someone, na mahal ninyo sa buhay. Kung sino man na nakagawa sa inyo ng sama ng loob, no?
panloloko, baka na-betray kayo rito, na-cheat kayo, napagsinungalingan kayo ng bonggang-bongga, naloko kayo dito, maaring mga ganon ng mga pangyayari. Mahal ninyo sa buhay to. This is someone you love. This is someone na meron kayong emotional attachment dito. Kasi hindi kayo masasaktan kung hindi ito malapit sa puso ninyo na taong gumawa nito sa inyo. Kasi siguro 'di ba hindi ninyo ito ini-expect na kayang gawin ito ng kung sino mamahal ninyo. 'Di ba? Kaya gano'n na lang kasakit ang naidulot na na sakit nito, ganun kalalim, 'di ba? Ang epekto nito sa iyo. So, this could also since King of Pentacles kasi this is about wealth, then this is about prosperity and abundance, no? So, most likely, kung ano man ang sitwasyon na to, na nasaktan kayo rito, maaring may involvement dito ang pera, no? Baka naloko kayo, baka ninakawan kayo, niloko kayo ng kung sino mang mahal ninyo sa buhay siguro, kaibigan, malapit sa puso ninyo, person ninyo, kapamilya, no? Whoever. Baka may involvement na pera dyan. Kaya mas lalong doble ang sakit. Di ba? Kasi kung mahal ninyo ang tao, tapos niloko kayo, may pera pang kinuha sa'yo, ay nako, di ba? So, maaring ganon. But, Aquarius, this is a general reading, ha? Hindi ito one-on-one reading. Kaya kung ano yung magsasakto lang sa inyong sitwasyon, yun lang ang mensaheng kunin ninyo. Kung hindi tumatama, no, sa mga pangyayari sa buhay ninyo, mga mensahe, they don't take it, okay? Ibig sabihin, it's not for you. So, we have 6 of Pentacles. Ang iba sa inyo rito is needing some money. Maaaring kailangan ng pera, no? Maybe may mga financial obligations na kailangan punuan sa ngayon at maybe you don't have enough money yet. Baka hindi sakto, di ba? Baka yung mga due date hindi sumasakto doon sa pagdating ng inyong inaasahang pera. But huwag kayong mag-alala, no? Ang promise ng 6 of Pentacles is kung ano yung kailangan ninyo that will be met. That will be provided to you by someone. Meron dadating na tutulong sa'yo, baka magbibigay ng pera, magpapaluwal, magpapaloan, mga ganon. So, okay, mag-alala, no? God will provide. Alright? God will provide. Just keep praying. What else for Aquarius? Stillness. Ayan. So, maybe itong kailangan ninyo sa ngayon para makapag-isip-isip kayo, makapagmuni-muni kayo, makalma ninyo muna ang inyong mga senses, ang inyong sarili, no? Kaya, kailangan ninyo na magpahinga. Okay? Step back muna kayo, time out muna kayo sa kung anong pinagkakaabalahan ninyo at magpahinga, magmuni-muni kayo, no? Go deep within you, mag-retreat kayo, mag-reflect, mag-introspection, mag-meditate, whatever it is that you feel like doing para makalma kayo at makapagpahinga. Okay? We have taking risks. Ayan. So, you are taking the leap of faith dito in some areas of life, Aquarius, no? Handa na kayo mag-take risks sa ngayon. Kung dati sigurista kayo, pinagpaplanuhan ng lahat. Kung dati, nire-research muna ninyo, you're making sure na komportable kayo. Now, you are evolving, no? You are evolving and now, handa na kayo mag-take risk. Handa kayong mag-take chance, no? On someone or on something. We have success, magtatagumpay din kayo. See, 'di ba? Kapag inaapi, 'di ba? Nagiging successful agad. Ayan ang maaaring mangyari sa inyo. So there is definitely success coming your way, Aquarius, at ang success na to possible na kaperahan since we have King of Pentacles, and that is about wealth, that is about prosperity and abundance. May cut din dito, 'di ba? And si cut, that signifies success in prosperity and abundance din 'yan. Kaya definitely yung success na to could be related to money. What else? We have compassion. Yan. So siguro kailangan ninyo ngayon ng compassion, no, with this situation. Baka yan ang kailangan ninyo. Pwede rin naman na hindi, 'di ba?
Puwede rin naman na kayo ang magpapakita ng compassion sa iba. Baka meron din mga taong lumalapit sa'yo, nangangailangan din ng tulong, nangangailangan din ng kaagapay sa buhay, no? At baka kayo yung magiging helping hand din nila. Abundance, look at that. So, may pera talagang paparating. This is abundance of money, no? Ano paparating sa inyo? We have financial success, wealth, diyan. So, definitely, Aquarius, maganda ang sitwasyon pagdating sa pera, no? So, what else? We have harmony. Ayan. So, definitely, when you do stillness, when you put yourself in stillness and in solitude, maybe, no, sa pagmumuni-muni ninyo, pag-spend time alone ninyo, when you go deep within you, maririnig ninyo yung soul ninyo, maririnig ninyo yung intuition ninyo, no? At maybe you will find your harmony within yourself, no? Kaya kahit papaano luluwag din ang inyong pakiramdam, magiging masaya na din kayo kapaunti-unti. So good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.